Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Hello, this is Mayor Javier. Pwede ko bang makausap si Kapitan Anthony? Sambit pa ni Mayor Javier sa kabilang linya. Yes po, nandito si Sir Tonton. Sabihan ko na lang po kayo. Please give me a minute, Mayor. Thank you po. Sambit pa ng sekretarya ni Kapitan Anthony. Agad na pinuntahan ng sekretarya ni Kapitan Tonton o Anthony ang kanyang opisina upang sabihin sa boss nito na tumawag si Mayor Javier, habang si Mayor Javier naman ay panay lamang ang hintay kay Kapitan Tonton. Agad na pumasok ang sekretarya ni Kapitan Tonton. Sir, ako po ito si Ibet, ang sekretarya nyo. May urgent caller po kasi kayo, Kapitan. Sambit pa ng sekretarya niyang si Ibet. Sa mga oras naman na yun ay panay lamang ang kape ni Sir Tonton sa kanyang opisina habang nagre-relax at nanonood pa ng movies mula sa kanyang flat screen TV na kasalukuyan ding nasa loob ng opisina niya. Narinig naman ni Kapitan Tonton ng sekretarya niya, ngunit sadyang hindi niya muna ito pinakinggan. Hanggang sa mga 3 katok na ito kaya't agad siyang nangunot at tumugon. Pumasok ka na, Iha, sambit pa ni Kapitan Tonton dahilan upang pumasok na si Ibet. Pagpasok pa lamang ni Ibet ay nakakunot na kaagad si Kapitan Tonton at tila hindi nito nagugustuhan ang pagkatok nito dahilan para agad na mag-explain si Ibet. Sir, nasa linya po ng telepono si Mayor Javier. Ang sabi niya ho ay gusto niya raw ho kayong makausap, sabi pa ni Ibet na kanyang sekretarya. Agad namang pinatay ni Kapitan Tonton ang kanyang TV at saka tumugon. No need to elaborate, Ibet. Asan ang telepono? Sambit pa ni Kapitan Tonton. Agad namang iniabot ni Ibet ang telepono kay Kapitan Tonton. Matapos yon, nagsenyas naman si Kapitan Tonton na lumabas na muna ang kanyang sekretarya at sinunod naman yon ni Ibet kaagad. Magandang umaga, Mayor. Napatawag po kayo, Mayor? Tanong ni Kapitan Tonton, saka ito napakamot sa ulo. Agad namang nangunot ang noo ni Mayor dahil sa napaghintay ito ni Kapitan Tonton ng ilang minuto. This is urgent. Kailangang maipadala na ang lahat ng mga ayuda at relief goods sa mga nasalanta dito sa atin. Kaya kung pwede, pakidistribute na ang mga ito sa lahat ng mga residente dito sa ating baryo. I also need the list of names at ang signatures. ASAP, sambit pa ni Mayor na mahihimigan ng otoridad sa kanyang pananalita. Napangisi naman si Kapitan sa nalaman mula sa Mayor at saka muling tumugon. Don't worry, Mayor. Kami na po ang bahala mag-distribute niyan and will give their names and signature right after. Sambit pa ni Kapitan Tonton habang ito'y nakangisi. Na siya din namang ikinatuwa ng Mayor dahil maipapamahagi na rin ang mga ayuda at relief goods sa kanilang baryo. Sobrang busy din kasi talaga ni Mayor Javier kaya't madalas niyang pagutusan ng kanyang mga kapitan kapag i-distribute na ang mga ayuda at kung ano-ano pa. Samantala si Kapitan Tonton naman, ang isa sa mga kapitan ni Mayor, ang pinagkakatiwalaang mag-distribute sa baryo nila. Dahilan para mas lalong lumaki ang pangungurakot at pangungupit nito sa kaba ng bayan. Mapadonasyon man yan relief goods, ayuda at iba pa. Lahat yan ay dumadaan kay Kapitan Tonton. Kapansin-pansin din naman kung bakit may malaking pera sa bangko ang politikong si Kapitan Tonton dahil sa magagara nitong sasakyan, naglalaki ang bahay, mga nakamkam na lupa, mga perang nakupit, ayudang dapat ay sa mamamayan lamang, ngunit maski ang kapitan ay nakikinabang din, mga damit at expensive things na nanggagaling sa kaba ng bayan. Gawain na ito noon pa man ni Kapitan Tonton. Madalas ay may mga nagrereklamong residente sa kanilang baryo, ngunit pinatatahimik niya ang mga ito at gumagawa siya ng paraan upang walang makaalam ng kanyang maduming gawain sa politika. Kilala si Kapitan Tonton bilang siga
at irresponsableng kapitan sa kanilang baryo. Maski ang mga opisyal na kagawad nito ay animoy tuta lamang ni Kapitan Tonton na panayang sunod sa bawat ipinag-uutos niya. Sa totoo lang, maski ang mga kagawad niya ay nangungurakot din at kasabwat sa lahat ng plano niya ang pangunguthot sa kaban ng bayan. Madalas din gumawa ng ilegal na gawain si Kapitan Tonton, tulad na lamang ng hindi nito pagsunod sa batas at hindi pagbabayad sa buwis. Matagal nang hindi nagbabayad si Kapitan ng kanyang pagkakautang sa buwis at palagi niyang binabaliwala ang panuntunan ng gobyerno na para bang siya ang dapat masunod at siya lang ang batas. Malawak ang impluwensya ni Kapitan Tonton dahil maging ang ibang mga kapitan ay madalas niyang naimbita at hindi naman makapagsalita ang mga ito dahil pinangangalagaan nila ang kanilang pangalan at isa pa, ayaw din naman nila ng gulo mula kay Kapitan Tonton. Takot ang halos lahat ng nakakakilala sa pangalan ni Kapitan Tonton, maliban na lamang kay Mayor at ang iba't ibang mayor sa iba't ibang lugar. Wala kasing nakakarating sa mga ito na balita na kanilang mga ginagawang panlalamang sa kapwa o ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Panay pa nga ang paparty ni Kapitan sa kanilang mga kinamkam na bahay at ginawang bahay bakasyunan. Iniimbita nito ang lahat ng kaibigan sa politika, naka-close nito at talagang kaibigan niya. Madalas pa nga nagkukwentuhan sila ng kapwa niya politiko patungkol sa kanilang nakurakot. Nagpapayabangan pa nga mga ito madalas. Hindi naman kasi talaga mawawala ang katiwalian ng gobyerno ang mga mapagsamantalang politiko na tulad ni Kapitan Tonton na dahilan kung bakit patuloy ang paghihirap na dinaranas ng mga residente sa kanilang baryo. Matapos ang pag-uusap nila Kapitan Tonton at Mayor Javier, ay agad niyang tinawagan ng mga kagawad na kanyang nagmimistulang mga tuta na sina Alvin, Berto at si Mang Jules o Julius. Lahat ng tatlong ito ay isa-isa niyang kinontak upang ipagbigay alam ang binanggit ni Mayor sa mga ito. Agad namang natuwa sina kagawad Alvin, Berto at Mang Jules sa nasabi ni Kapitan Tonton at agad na sumang-ayon. Ngunit ang isa sa kanila ay biglang nagsalitang muli patungkol sa isang kagawad na si Kagawad Joseph ang tinanong ni Kagawad Berto. Paano naman si Kagawad Joseph? Hindi ba tayo mabubuko nun? Paniguradong marami yung masasabi patungkol dyan. At baka mapigilan na naman tayo nun. Sambit pa nito habang nag-aalala pa sa kung paanong paraan sila makakapangurakot kung may kukontra sa kanilang masamang gawain. Ngumisi lamang sa kabilang linya si Kapitan Tonton. May magagawa ba siya? Hindi naman natin siya isasama eh. Kahit malaman niya pa sa iba, wala siyang mapapala. Sambit pa ni Kapitan Tonton habang nakangisi at wari mo'y may plano ito para dito. Kung ganun, hindi na natin to sasabihin, Kapitan. Naku, salamat at walang kukontra. Hirit pa ni Mang Jules habang natutuwa. Mas gusto ko yun, boss, kaysa nandyan yang si Joseph. Parang kala mo kung sinong mapapel. Puro lang naman salita sa tao. Sambit pa ni Alvin sa kanilang kapitan. Natuwa naman si Kapitan Tonton na napagkakaisahan si Kagawad Joseph. Si Kagawad Joseph kasi ay kilala bilang mahusay at mabait na kagawad. Palaging tumutulong ito at nagbo-volunteer sa kung saan saang gawain. Para kasi kay Kagawad Joseph ay responsibilidad niya ang mga taong nasasakupan niya. Kaya tuwing may mga ayuda o relief goods at kung ano-ano pang supply mula sa mayor, ay direktang binibigay niya agad kinabukasan upang mapakinabangan na kaagad ng mga nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Ayaw na ayaw kasi ni Joseph ang mga katulad niyang politiko na may napag-aralan, ngunit ubod naman ng lakas mangurakot sa kaba ng bayan na nanggaling mismo sa dugot pawis ng mga tao upang makabayad lamang ng buwis o ng tax. Minsan ding nababansagang bayani si Kagawad Joseph dahil sa dami nitong natutulungan na hindi kailangang imedya para lamang makatulong. Madalas pa nga niyang ipinamimigay sa charity ang sarili niyang sikap na pera at binabudget na lamang ang pangangailangan kahit pagaling sa sahod niya sa gobyerno. Dahil bata pa lamang siya, ayon na ang bilin sa kanya ng kanyang ina na tumulong daw siya sa kahit anong pamamaraan
na kaya niya. Hanggang sa mamatay ang kanyang ina at pagkaedad ni Kagawad Joseph ay dala niya ang pangaral nito, kaya't ginagampanan lamang ni Kagawad ang kanyang tungkulin sa bayan, dahilan para respetuhin siya lalo at igalang sa kanilang nasasakupan. Si Kagawad Joseph ang madalas na humahadlang sa mga transaksyon na gusto ni Kapitan dahil sa pangungupit nito. Hindi siya sang-ayon sa pag-aalok nito sa kanya ng lahat ng dapat ay sa mga residente nila dahil pera iyon ng taong bayan, dahilan kung bakit ayaw sa kanya ni Kapitan Tonton. Walang kaalam-alam si Kagawad Joseph sa ginagawang kasakiman ni Kapitan Tonton at ang mga kagawad nito. Ang hindi alam ni Kagawad Joseph ay makailang beses nang nakakupit si Kapitan at ang mga alipores nito. Palagi kasing huli kung makarating ang balita mula sa kanya. Halos kalahati na lang ang napakaraming stocks ng bigas, pagkain, mga relief goods, mga ayuda at ang iba pang natitira, dahilan para maghinala si Kagawad Joseph sa paglipas ng panahon. Palagi kasing ganoon ang setup nila, kaya naman sa mga sumunod na araw ay pinamanmanan niya ang mga ito at totoong ipinagbebenta pala ni Kapitan ang kalahati upang ipera ito at ang iba naman ay kinukuha niya at iniimbak sa kanilang bahay, kaya naman maraming relief goods, bigas at kung ano-ano pang gamit sa bahay nila. O nga't ipinamamahagi nila ang mga ito, ngunit sa mga kakilala at mga malalapit na kamag-anak, kumpare, kumare at ang ibang kilala nila, doon lamang nila na ibibigay ang mga donasyon o relief goods na nagmumula mismo kay Mayor. Alam naman kasi ni Kagawad Joseph na hindi alam yon ni Mayor at alam niya rin na maging ang iba niyang kapwa kagawad ay takot sa kanilang kapitan. Gustuin man niyang agad na sabihin ang nalalaman ay hindi ganoon kadali yon dahil si Kapitan Tonton ay maimpluwensyang tao at maaari niyang gamitin ng impluwensya upang sabihing hindi totoo ang lahat ng sasabihin niya sa husgado. Kaya naman naisip ni Kagawad Joseph na kumala pa ng mga pruweba. Nagpamanman at kinuhaan nila ng litrato ang mga gawain ni Kapitan. Kada gagawa ito ng pagnanakaw sa kaba ng bayan o sa kahit na anong tulong mula sa gobyerno. Tamang-tama lang din ng isang araw ay may dumulog kay Kagawad Joseph dahil sa reklamo nito na pinapaasa daw sila ni Kapitan Tonton at ng mga kagawad nito. Pinapirma lamang daw sila ng mga ito, hindi man lamang daw sila nabigyan ng ayuda at relief goods na dapat ay sa kanila. Halos hindi mabilang ni Kagawad Joseph ang mga dumulog sa kanyang tanggapan. Sa palagay niya, nasa 50 pataas ang pumila para sa hinaing na halos pare-parehas na kagustuhan at iyon ay ang ayuda o relief goods na noon pa nila hinihintay. Iyon din ang dahilan kung bakit isa dito ay napiling representative ni Kagawad at pinagawa na lamang niya ng video ang iba upang maibigay kay Mayor ang kanilang mga hinaing. Isa-isang pinapirma muli ang mga ito upang mabigyan ng ayuda o relief goods dahil alam niyang mapagbigay si Mayor sa kanyang nasasakupan. Basta totoo at nasa puso mo ang tama ay walang problema dito ang pagbibigay. Agad na inireklamo ni Kagawad Joseph ang kanilang hinaing at ibinigay ang mga pictures at maging ang mga videos ng mga taong nagrereklamo sa kanilang baryo dahilan upang ipatawag ni Mayor Javier si Kapitan Tonton. Agad namang rumisponde si Kapitan Tonton sa pag-aakalang may panibagong iutos to na maaari nitong nakawing muli. Ang hindi alam ni Kapitan Tonton na si Mayor Javier ay dismayado sa ginawa nitong pangungurakot. Excited pa si Kapitan Tonton nang biglang makita niya si Kagawad Joseph ay doon na pagtanto niya na kung bakit dahil sa pag-apak pa lamang niya sa opisina ni Mayor ay kunotno itong nanermon. Ano itong balitang nakarating sa akin, Tonton? Naturingan ka, Kapitan, ganyan ang pag-uugali mo. Hindi mo ba alam kung gaano karaming kababayan natin ang nahihirapan sa sitwasyon nila ngayon? Tapos ikaw, masayang-masayang winawaldas ang perang pinaghihirapan nating lahat. Wala kang utang na loob, Kapitan Tonton. Sambit pa ni Mayor Javier. Napakunot na rin ang noo ni Kapitan Tonton. Hindi totoo yung binibintang niyo, Mayor. Tsaka, naniniwala kayo dyan kay Kagawad Joseph, Mayor?
pagpapakilala pa ni Kapitan Tonton, dahilan para pahagis na isinampal kay Kapitan Tonton ang mga nakalap na ebidensya ng mga litrato ng transaksyon, ang pagbebenta nito sa merkado ng mataas na halaga at maging ang pagpapadala ng mga relief goods sa kanilang bahay mismo. May mga larawan din doon ng pamumulsa niya ng pera mula sa payuda. Lahat yun ay isa-isang nakita ni Kapitan Tonton at nagulat pa siya ng isa-isa niyang kunin yon. Muli itong nagkaila at sinabing, Pinremap ako, Mayor. Mayor Javier, maniwala kayo sa akin. Yang si Kagawad Joseph, ang totoong may kasalanan. Hindi pinatapos pa ni Mayor Javier ang sasabihin nito at saka ito nagsalita. Talk to your lawyer, Mr. Anthony. Mas makakabuti kung humanap ka na ngayon na. Sinasayang mo ang oras namin. Ninakaw mo ang dapat sa mga kababayan natin. And now, you're blaming Joseph? Kung hindi ko pa nalaman ang complaint na ito, ay malamang na ako ang masisibak. Pasensyahan tayo, Kapitan. Pero hindi kita matutulungan dito. You did this to your people and to yourself. Kaya face the consequences. Now you're fired. Sambit pa ni Mayor Javier, saka nito muling kinuha ang mga ebidensya. Kung ginampanan mo lang sana ang katungkulan mo, Kapitan Tonton, di sana hindi nagrereklamo ang mga tao at baka pinupuri at natutuwa pa sa mga tao. Ngunit dahil sa pagiging sakim mo at sarili mo lang ang iniintindi mo, kaya't yan ang napala mo. Pasensya na, Kapitan, dahil kahit ako ay walang magagawa sa kasong yan. Naway dumating ang araw na ma-realize mo ang hirap na dinaranas ng kababayan natin upang masabi mo kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon ng mga tao sa paligid mo. Sambit pa ni Kagawad Joseph at saka nag-walk out. Magmula noon ay sising-sisi si Kapitan Tonton sa nangyari dahil malaki ang nawala sa kanya mula sa mga pera, pagkain at kung ano-ano pang kabuhayan. Dahil sa pagkawala niya at pagkabilanggo sa bilangguan nang may panalo ang kaso laban sa kanya, dahil sa mga ebidensya ay walang magawa si Kapitan Tonton kundi ang manlumo, mainis, magsisi at mahirapan. Doon niya naramdaman kung gaano kahirap ang buhay ng mga tao at lalo na ng mga preso sa bilangguan. Madalas pang napapaaway siya sa mga kung ano-anong away dahil sa magulo sa loob ng bilangguan. Samantala sa paglipas ng panahon ay itinalagang kapitan si Kagawad Joseph. Ang ibang kagawad ay nasibak dahil napatunayan din sa korte ang mga pagnanakaw ng mga ito at nadamay sa kaso. Bago na rin ang mga kagawad na kasama ni Kapitan Joseph at tulad ng dati ay panay ang tulong nito sa mga mahihirap, kaya naman mas tumaas ang kanyang posisyon hanggang sa maging ganap itong mayor ng kanilang nasasakupan habang ang dating kapitan ay pinarurusahan sa selda.